Pakinggan natin sa batas kung ano ang kahintunan yan. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ang tatalakayin po natin ngayong araw na ito ay isang napakabigat at napakaradikal na mungkahi na nagmumula sa isang kasalukuyang mambabatas sa mataas na kapulungan. Ito po yung panawagan para sa sabay-sabay na pagbibitiw o mass resignation ng lahat na halal na opisyal at ang pagdaraos ng tinatawag na snap elections o yung biglang halalan na wala sa itinakdang oras ng ating saligang batas. Ang panawagan pong ito ay isang malalim na political statement na nagpapakita ng matinding pagkadismaya sa estado ng korupsyon sa ating gobyerno. Mabigat tong binitawan na salita nito. At ang akin lang po na dapat kung sino yung nagpo-propose ng resignation, dapat ikaw ang magsilbing modelo. Mauna ka. Ikaw ang maunang magbitiw sa iyong tungkulin. Tingnan natin yung legalidad nito at hindi lang sa batayan ng politika. Anong natin? Pwede bang gawin to? At ano magiging epekto nito sa ilalim ng 1987 Constitution ng Pilipinas? So, i-discuss natin, ipaliwanag natin yung legalidad ng mass resignation, yung pangkalahatang pagbibitiw ng lahat ng halal na opisyal sa ating bansa. Ang unang bahagi ng mungkahi ay ang pagbibitiw ng lahat sa halal na opisyal, mula Pangulo hanggang sa mga lokal na opisyal. Alam niyo po, ang pagbibitiw sa pwesto ay voluntaryo yan. Hindi mo pwedeng puwersahin ang mga halal na opisyal sapagkat may mandato yan galing sa sambayanan. Sa ilalim ng ating batas, ang pagbibitiw o resignation ay isang kusang loob at personal na desisyon ng isang opisyal. Walang sinuman, kahit ang Kongreso o maging ang Korte Suprema, ang may kapangyarihang pilitin ng lahat ng halal na opisyal na magbitiw sa kanilang mga posisyon. Ang mga halal na opisyal ay may mandato, katulad ng sinabi ko kanina, mula sa taong bayan. Tanging ang kanilang individual na pasya ang makapagpapatapos sa kanilang termino. Maliban kung sila ay may mga kasalanang nagawa at sila ay ma-impeach o matanggal sa pwesto dahil sa mga kasong kriminal at sila ay nakasuhan dyan sa Office of the Ombudsman. Mabigat itong panawagan na ginawa ng ating senador na si Alan Peter Cayetano. Ako yung nagtataka lamang sapagkat siya ay isang abogado, ngunit ang kanyang panawagan ay walang malakas na basihan sa ilalim ng ating mga batas na umiral. In short, attorney, baseless. Naging attorney pa, my goodness. Ito talaga, boy, 10K, oo, my goodness. Anak ng kamote, mga kabsat. Ibang klase talaga. Wala na, kung na sila Ramdam kasi nila na talagang wala na, hindi na sila pinagkakatiwalaan ng tao. No? Feeling nila sila pa rin yung kinakatigan ng karamihan. Sa kanila lang yun. Ilang piraso lang sila. Ay nako. Sige, tuloy, attorney. Sa election laws at maging sa ating konstitusyon.
Kung magkataon man na kusang magbitiw ang lahat, magdudulot ito ng isang napakalaking krisis sa gobyerno. Tingnan natin doon sa executive branch. Kung magbibitiw ang Pangulo at Vice Presidente, nakasaad sa saligang batas sa ilalim ng Article 7, Section 8, na ang papalit ay ang Pangulo ng Senado. At kung hindi maaari, ang Speaker ng Kamara de Representantes. Ngunit kung ang tatlong ito ay sabay-sabay na bibitiw, wala nang malinaw na linya ng paghalili. Yung line of succession natin. Mahihirapan tayo dyan. Sa ilalim ng ating konstitusyon, hindi malinaw ang paghalili kapag sabay-sabay nagbitiw. Ito ay magre-resulta sa isang executive vacuum. Walang mamumuno sa executive branch at tayo ay parang isang manok na pinugutan ng ulo na tumatakbo sa gitna ng kalsada. Hindi malaman kung saan pupunta. Ang sabay-sabay na pag-alis ng mga senador at kongresista ay magpapawalang bisa sa tinatawag na quorum. Kung walang quorum, paralisado ang Kongreso at wala nang magsasabatas. Wala nang law-making function. Sa madaling salita, ang mass resignation ay hindi lamang political statement kundi ito ay magiging pagsira sa pundasyon ng ating sistema ng pamahalaan. I would highly recommend monday.com. Larangan tayo. Sa mga bagong pasok dyan, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat po. Kung sino man ang nagbibigay ng ganitong klaseng suhestyon, wala itong pagmamahal sa ating inang bayan. Ang gusto nito, magkagulo sa bansang Pilipinas. Tingnan natin itong snap elections. Ang pagdaraos ng pangkalatang snap elections para sa lahat ng posisyon, magulo to. At ito po ay walang malinaw na probisyon sa ilalim ng ating saligang batas. Alam niyo po, ang Pilipinas ay may sistema ng fixed terms o nakatakdang termino ng panunungkulan. Lahat ng opisyal natin. Sa Senado, 6 na taon. Sa Kongreso, 3 taon. Sa mga mayor, tigta-3 taon yan. Ito ay kaiba sa parliamentary system kung saan maaaring magdeklara ng snap election ng punong ministro, ang prime minister, kung may political impasse. May nakapirming petsa. Ang ating halalan ay idinaraos sa mga nakapirming petsa. Eleksyon ng Pangulo, eleksyon ng Vice Presidente, tuwing ika-6 na taon. So malinaw yan, nakasaad sa ating saligang batas, sa election law, na may fixed term ang ating mga mambabatas, ang ating presidente, ang ating vice presidente, ang ating mga gobernador, ang ating mga mayors, down to the level of the councilors. Lahat yan, pati barangay captain. Yung special election na yan, yung snap election na yan, actually, hindi yan pinapayagan sa ilalim ng ating batas. Kahit talungkatin mo yung libro mo sa Constitution, wala kang makikita sa 1987 Constitution na nagpapahintulot sa pagtawag ng pangkalatang snap election para sa lahat ng posisyon, maliban sa mga sumusunod na limitadong kaso. Malabo yun Hindi pa pwede yun. Kung abogado ka, alam mo yan. Dapat, alam niya. Kaso nga lang, ako po, senador ata to ng mga kwan, hindi para sa masang Pilipino Alam niyo naman kapag connected yan sa mga kwan, mga Duterte, alam na this. Mga kabsat, ako po. Kung abogado ka pero nagtatawag ka niyan, abay, parang gusto mo magkugulo sa bansa natin.
Kasi maaari lamang magkaroon ng special election para sa dalawang posisyong ito, Presidente, Vice President, kung magkakaroon ng bakante ang dalawang posisyong ng sabay at kung may higit sa 18 buwan pa bago ang susunod na regular na eleksyon. Ito ay tatawagin ng Kongreso. Ngunit, hindi ito nagpapawalang bisa sa termino ng mga senador at local officials. Kung magkakaroon ng bakante sa Senado, o sa Kamara, sabihin na natin, pati sa House of Representatives, bago ang regular na election, maaaring magdaos ng special election para lamang sa isang pwesto upang punan ang natitirang termino. Pero kadalasan pa nga, hindi nagagawa yung special election na yan. Dahil minsan, sa kakulangan ng pondo, walang pondong provided by law na nakahanda para sa isang special election. Alam niyo po, ang tanging paraan lamang para magkaroon ng snap elections o yung special elections na panawagan ni Senator Cayetano ay magkaroon ng pagbabago sa ating konstitusyon, yung tinatawag nating charter change, upang magkaroon ng pangkahalatang snap election na magtatapos sa termino ng lahat ng opisyal. Kailangan nating baguhin ang konstitusyon at alisin ang principle of fixed terms. Pwede natin gawin yan sa pamamagitan ng Constitutional Convention, Constitutional Assembly, at yung People's Initiative. Pero ang pinaka-the best dyan, Constitutional Convention, kung saan maghahalal tayo ng mga delegado na manggagaling sa mga pribadong tao, hindi galing doon sa mga miyembro ng Kongreso. Kasi pag CONAS or People's Initiative, sila din ang babalangkas ng batas. Paano mong matatanggal yung mga political dynasty, yung mga party-list system na yan? Siyempre po, proteksyon na nila yung kanilang mga interes. So mahirap yung dalawang klaseng pagpapalit sa ligang batas. Dapat Is your agency using WordPress to build websites? That's like kind of like So ang panawagan kasi ni Senator Cayetano ay isang politikal na panukala na naglalayong bigyan diin ang matinding pangangailangan para sa reforma at pagpawi ng tiwala ng taong bayan. Ganun pa man sa ilalim ng kasalukuyang 1987 Constitution. Ang panawagan para sa mass resignation at snap election ay walang batayang legal. Walang legal basis yan. Lalong-lalo na kung sasabihan mo na magkaroon ng mass resignation. Sino naman ang papayag niyan sa mga halal na opisyal? At kung magkakatotoo man yan, maaari magdulot ng constitutional crisis dahil sa kawalan ng malinaw na linya ng pagkalili. Yung line of succession. Ano susundin natin dyan? Di para tayong manok na tumatakbo nga sa gitna ng kalsada na walang ulo. Hindi pwedeng ipatupad ang snap elections nang hindi binabago ang konstitusyon dahil sa prinsipyo ng fixed terms. Alam dapat yan ni Senator Cayetano. Hindi dapat basta-basta nagmumungkahi na walang legal na basihan ang isang mungkahi. Ang solusyong hinahanap ay isang radikal na hakbang na nangangailangan ng political will ng lahat ng opisyal. O di kaya, sa malawakang pagbabago sa mismong sistema ng pamahalaan na nakasaad sa ating saligang batas. So, yung panawagan na yan for a snap election at mass resignation, siguro kung kailangan merong mag-resign at upang magsilbing modelo sa kanyang panawagan, siguro dapat umpisahan ni Senator Alan Peter Cayetano upang siyang magsilbing isang magandang halimbawa na
sa panawagan na magbitiw ang lahat ng mga halal na opisyal. Total siya naman yung may gusto, di umpisahan niya. Ay, sorry, wala akong sounds. Tama si Attorney Rene. Dahil ito ang kagustuhan ni Boy 10K Mabsat. Sino sa inyo ang may gustong mag-resign si Boy 10K? Press 1 po sa mga gustong mag-resign si Boy 10K, mga kakabsat. Ha? Okay, dahil itong panukala niya, umpisahan mo, Boy 10K, mag-resign ka na ngayon din. Press 1 po sa mga may gusto na mag-resign na si Boy 10K, mga kakabsat. Tragis na ka po. Ayan na si Yuki, o si Maria Luisa, si Marilyn, si Grace, o si Syncronado, nandyan pala. O, nako po, si Arton Zara, nandyan din, si Tita 123, o lahat sila. Yan, o, nakikita nyo sa baba. Nag-1 na silang lahat. Paano ba yan, Boy 10K? O, mag-resign ka na. Total, ikaw naman ang ikaw naman ang nagdi-decide na gusto mo mag-resign. Kasi total, gusto mo stop election, no? So, mag-resign ka na. Ako naman, oh my goodness, lakas tamo, my goodness. Sunog na naman. But anyway, Mabsat, so yan po. Maraming salamat, Attorney Rene, sa iyong paglilinaw dito regarding na talagang walang basihan itong sinasabi ni Boy 10K. Nananaginip na naman siya. Sigurado mamaya, ako na naman niya. Ako lang naman yun eh. Joke lang. Putragis, anak ng kamote. So, yan po. Basag na basag po si Boy 10K dito sa plano niyang snap election. Alright. So, thank you very much po. At sa hindi po like and subscribe po tayo. Next topic po tayo. Alright. Here we go.